Pagpalang gabi po sa ating lahat mga kapatid, at muli po tayo magsishare ng daily devotion. Nasa Book of Exodus na po tayo, at ang aking pong tatalakayin dito po sa chapter 1 verse 1 to 5 po. At sinasabi po sa talatang ito, ang pangapi sa mga Israelita. Ito ang mga anak ni Jacob na kasama niya pumunta sa Egypto, kasama ang kanilang sambahayan, sina Ruben, Simeon, Levi, Juda, Isakar, Sibulon, Benjamin, Dan, Naphtali, Gad, at Aser. Silang lahat ay 70. Si Jose ay matagal nang nasa Ehipto noon. Amen. Dito po sa binasa ko pong talata, makikita po natin sa mga nakaraan po na tinalakay natin sa Exodus. Sa Genesis, ito po yung continuation po ng Genesis. At sinasabi nga po dito sa talatang ito, pinahayag po dito yung mga kapatid po ni Joseph na pumunta po ng Ehipto. Ito nga po na sina Ruben, Simeon, Levi, Juda, Isakar, Sibulon, Benjamin, Dan, Naphtali, Gad, at Aser. Ito po yung mga kapatid po ito po yung mga anak ni Jacob, na tinutukoy nga po dito na silang lahat ay pumunta po ng Ehipto. Bali po ang total ng sila na nagpunta doon ay 70 po. 70 po sa English po. At dito po natin makikita na sa mga susunod po na mga verse, malalaman po natin kung ano po yung mga mangyayari na tungkol po dito sa mga anak ni Jacob kapag po sila ay nasa Ehipto na. So, salamat po. Purihin po ang Panginoon sa pagkabasa po ng kanyang banal na salita. God bless everyone. Magandang umaga po. Share ko po ngayon ay Exodus chapter 1 verse 6 to 8. At namatay si Jose at ang lahat niyang kapatid at ang buong lahing yaon. At ang mga anak ni Israel ay lumago at kumapal na maigi at dumami, at naging totoong makapangyarihan, at ang lupain ay napuno nila. May bumangon niyang isang bagong hari sa Ehipto na hindi kilala ni Jose. Amen. Magandang gabi po sa ating lahat. Ang akin pong isi-share ngayon ay sa Exodus chapter 1 verse 9 hanggang 11. Sinabi niya sa kanyang mga kababayan, nanganganib tayo sa mga Israelita. Sila'y patuloy na dumarami at lumalakas kaysa sa atin. Kailangan gumawa tayo ng paraan upang mapigil ang kanilang pagdami. Baka salakayin tayo ng ating mga kaaway at kumampi pa sila sa mga ito. At pagkatapos ay tumakas sa ating lupain. Kaya't naglagay sila ng mababagsik na tagapangasiwa upang pahirapan ang mga Israelita. Ipinagawa ng paraon sa mga ito ang mga lungsod ng Pitong at Rameses, mga lungsod na imbakan ng mga pagkain at kagamitan. Amen. Muli po, magandang gabi po sa bawat isa. Ito po yung aking may-share sa Exodus 1:12-14. Ngunit habang inaapi ang mga ito ay lalo namang dumarami at naninirahan ang mga Israelita sa iba't ibang bayan, kaya't sila'y kinatakutan ng mga Egyptyo. Dahil dito ang mga Israelita ay lalong walang awang
pinahirapan ng mga Egyptyo sa paggawa ng tisa at ng iba't ibang mabibigat na gawaing bukid. Salamat po sa bawat isa. Magandang gabi po sa lahat. Ang babasahin ko po ngayon ay makikita sa Exodus chapter 1 verse 15 to 17. Isang araw, ipinatawag ng Faraon sina Sifra at Puah, ang mga komadro ng Hebreyo, at sinabihan ng ganito: sa pagpapaanak ninyo sa mga Hebreya, patayin ninyo kung lalaki ang sanggol, at hayaan ninyong mabuhay kung babae. Ngunit dahil sa takot nila sa Diyos, hindi sinunod ng mga komadro na ang utos ng hari. Hindi nila pinapatay ang mga sanggol na lalaki. Yun lang po. Amen. So, mapapalang kami po ulit sa ating lahat at ako po magbabasa muli para po kay Mrs. sa Exodus po. Ang kanya pong verse ay mula po dito sa verse 18 hanggang 22 po. At sinasabi nga po sa talatang ito, bakit hindi ninyo pinapatay ang mga sanggol na lalaking sinilang ng mga Hebreya? Pangyari po, iba ang mga Egyptya. Madali po silang mga anak, kaya naisilang na ang sanggol pagdating namin. Sagot nila. Kaya patuloy na dumadami at lumalakas ang mga Israelita. Ang mga kumadrona naman ay kinalulugdan ng Diyos. Sila'y pinagkakalooban ng mga sariling pamilya. Inuutos naman ng Paraon sa lahat ng kanyang nasasakupan na itapon sa ilog ng Nilo ang lahat ng mga lalaking isinilang ng mga Hebreya, hatayaan namang mabuhay ang mga babae. Salamat po sa Panginoon sa pagbasa po ng kanyang banal na salita. God bless po. Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Para po sa ating devotion, tayo po ay nasa Book of Exodus na. At sa pagkakataong ito, gusto ko pong ibahagi sa inyo ang nakaatas po sa akin mula sa chapter 1 ng Exodus verses 1 to 4. Sabi po rito, these are the names of the sons of Israel who came to Egypt with Jacob, each with his household: Reuben, Simeon, Levi, and Judah; Issachar, Zebulun, and Benjamin; Dan and Naphtali; Gad and Asher. Amen. To God be all the glory. God bless everyone. Magandang umaga po. Magandang gabi po sa ating lahat. Ang i-share ko po ngayon ay makita sa Book of Exodus. Exodus chapter 1 verses 5 to 7. English version. Ito pong nakasaad. The descendants of Jacob numbered 70 in all. Joseph was already in Egypt. Now Joseph and all his brothers and all that generation died, but the Israelites were exceedingly fruitful. They multiplied greatly, increased in numbers, and became so numerous that the land was filled with them. Yun lang po. Maraming salamat. God bless. Magandang gabi po sa lahat. Ang babasahin po namin yun ay makikita sa Exodus 1, verse 8 to 10. Then a new king, to whom Joseph meant nothing, came to power in Egypt. Look, he said, his people, the Israelites, have become far too numerous for us. Come, we must deal shrewdly with them, or they will become even more numerous, and if war breaks out, we'll join our enemies, fight against us, and leave the country. Yun lang po, purihin ng Diyos. Magandang umaga po sa inyo lahat. Ang isi-share ko po ngayon, Exodus chapter 1 verse 11 to 13. Therefore, they did set over them taskmaster to afflict them with nerves, burdens, and they built for Pharaoh treasure cities, Pitoms, and Ramses.
But the more they afflicted them, the more they multiplied and grew, and they were great because of the children of Israel. And the Egyptian made the children of Israel to serve with rigor. Amen. Exodus chapter 1 verse 14 to 16. They made their lips bitter with hard labor in brick and mortar, and with all kinds of work in the field. In all their hard labor, the Egyptians used then look less. CY. The king of Egypt said to the Hebrew midwives, whose names were Sipara and Pua, when you help the Hebrew women in childbirth and observe them on the delivery store, if it is a boy, kill him, but if it is a girl, let her live. Amen. Nababasahin ko po, Exodus chapter 1, verse 17 to 19. The midwives, however, prayed God and did not do what the king of Egypt had told them to do. They let the boys live. Then the king of Egypt summoned the midwives and asked them, "Why have you done this? Why have you let the boys live?" The midwives answered Pharaoh, "Hebrew women are not like Egyptian women. They are vigorous and give birth before the midwives arrive." Amen. Mapagpalang gabi po sa inyong lahat. Ang ibabahagi ko pong verse sa gabing ito ay sa Exodus chapter 1 verses 20 to 22 na sinasabi, "So God was good to the midwives, and the people multiplied and became very mighty." 21, because the midwives feared God, He established households for them. 22, then Pharaoh commanded all his people, saying, "Every son who is born you are to cast into the Nile, and every daughter you are to keep alive." Amen. Purihin po natin ang ating Panginoon. Magandang gabi po. And God bless everyone.